Magsisimula na ngayong linggo ang preliminary investigation sa mahigit 8 kaso na natapos na sa fact-finding investigation. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, karamihan sa mga reklamong ito ay may kaugnayan sa flood control projects at umano'y conflict of interest na kinasasangkutan ng mga kongresista at contractor. Karamihan flood control at conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor bawal yan Kaya lang hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. For preliminary investigation naman ngayong linggo ang kaso ni Senator Joel Villanueva dahil nakulangan ng ombudsman sa case build-up na isinagawa ng Department of Justice. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Samantala, nasa 2 hanggang 3 linggo naman bago matapos ang preliminary investigation sa kaso ni Senator Chis Escudero na pawang may kinalaman sa issue ng flood control. Nakatakda namang maghain ng kasong plunder ang ombudsman sa Sandigang Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa umano'y 75 million pesos campaign donations noong January 2025 na hindi umano idiniklara ng senador sa kanyang campaign contributions sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. It's Senator Marcoleta, definitely. For resolution we're about to file it already. Sabi ng ombudsman, hindi na maaaring maging bahagi ng Senate proceedings ang mga senador na may kinakaharap na kasong plunder at sinuspindi na ng Sandigang Bayan gaya ni Senator Jinggoy Estrada. At posibleng ganito rin ang mangyari kay Senator Marcoleta. In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Mariin namang itinanggi ng ombudsman na binabawasan nila ang minority senators sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso laban sa kanila. Samantala, kinumpirma din ni Ombudsman Remulla na mayroon ng nilagdaang cooperation agreement si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan upang magsilbing state witness. Ayon kay Remulla, hihilingin nila sa korte na ma-discharge si Bonoan bilang respondent upang formal na makapagbigay ng testimonya para sa prosekusyon. Binigyang diin ng ombudsman na mahalaga ang kaalaman ni Bonoan sa naging pamamalakad sa buong DPWH dahil makatutulong umano ito sa pagpapatibay ng maraming kasong inihahanda nilang isampa. Dagdag pa ni Remulla na hindi lamang isang kaso ang maaaring makinabang sa magiging testimonya ng dating DPWH Secretary, kundi maging ang iba pang mga reklamong kasalukuyan nilang binubuo. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bonoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Aminado rin si Remulla na isa sa mga dahilan ng kanilang pagmamadali ay ang kalagayan ng kalusugan ni Bonoan. Kaya nais umano nilang agad na maitala o maipreserba ang kanyang testimonya upang magamit sa pag-usad ng mga kaso. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.